Yun, good day mga kabaro. Another video na naman tayo. Share ko lang kung paano ako nakarating dito sa UK. Yan. Yan, way back 2021 nung nagsimula akong mag-apply abroad. Nag-apply ulit abroad kasi dati na akong nag-abroad. Umuwi ako ng Pinas. Nag-for good ng ilang taon tapos nag-apply ulit. So, yun, way back 2021 nagsimula akong mag-apply nun sa abroad. Wait lang. Yun nga, madami akong in-apply na agency sa Pilipinas nung way back November 2021 yun. Nag-apply ako sa 21st Century. Hiring sila nun sa Absolano, bound to Poland. Nakapasa ako dun sa interview nila, tapos employer's interview. Nung time na yun, dami rin akong kasabay na ibang aplikante. Madami, as in puno yung buong 21st nun eh. Inabot kami ng umaga ako pumunta nun sa 21st. Inabot ako ng gabi. Alas 7 na ako. Kasabayan ko yung mga yung mga nandito na din sa UK. Yung isa nasa Poland, yung isa nasa Australia. Yun yung mga kasabayan ko. After nung pag-apply ko nun sa Poland, yun, na hire kami. Ang problema lang, hindi kami nakatanggap ng offer letter sa Absolano. Ewan ko kung naging problema nila. Basta nung November na yun, December, hindi ako nakaka-receive ng offer letter. Kaya nag-decide ako mag-apply ulit sa iba. Yun nga, doon ko rin nakita yung hiring ng GS Agri dun sa bulletin board nila. Nandun pa si Ma'am Aubrey. 21st pa si Ma'am Aubrey nun. Doon ko nakita. May mga na sila for deployment. Nung time na yun, pa ako, parang hindi pa ako confident na kumuha ng UKBI IELTS. Kasi nga wala din akong budget. Kaya meron akong malaking problema. Kaya hindi talaga yun yung target ko. Canada talaga yung target ko eh. Yun nga, yung kay GS Agri, doon ko din nakita yung hiring. So, hindi ko na yun in-applyan kasi nga wala akong pang IELTS. Kaya nag-apply din ako sa iba. Yun, nag-apply din ako sa FMW. Yan. Nag-apply ako direct dun sa Caro. Kaso hindi naman ako qualified. Nag-apply din ako dun sa agency. So, hindi ako nag-send ng requirements. Pinagpapasa ako ng requirements nun ni Ma'am Jamie Lynn. Yan, si Ma'am Jamie Lynn nata yun. So, hindi ko rin natuloy yung application ko doon. So, yun nga. Tapos, dahil nga wala akong takot, parang hindi pa ako confident doon na kumuha ng UKBI IELTS. Kaya parang nag-try lang ako. Testing lang ba? Testing lang kung matawagan ako. Kasi para may option ba ako na kung wala ganito, dito na lang talaga. Nag-apply din ako sa staff house noon. Nung bagong nagbukas ulit ang Maple Leaf, naghanap ulit sila ng mga butchers. Nagpasa din ako dyan. Sa True Work Abroad ata yun. Kasi si Sir Danilo yung tumawag sa akin. Tinawagan niya ako. Yun nga.
kailangan nga daw nila ng butcher. So, yun, doon, wala na din ako naging update. Hindi rin sila nag-respond. So, ibig sabihin, may na-select na sila. Sunod, nag-apply din ako sa sa GFI Manpower bound to Qatar. Yan, sa Monoprix. Shoutout sa mga kabaro natin dyan sa Monoprix Qatar. Selected ako doon. Kaso, ang problema ko nung time na yon, yung passport ko, yung passport ko ay pa-expired na. Kailangan i-renew. So, ang ginawa ko, hindi nila tatanggapin yung yung application kapag hindi renew yung passport ko. So, sabi ko, di na lang. Kasi, for renewal pa nga yung passport ko. Nag-apply na ulit ako sa iba. Tapos nun, nag-apply din ako sa Kuwait. Yan, sa Art Corp naman. Sa hotel. Shortlisted din ako kaso hindi ako umattend ng interview. Pagkakatanda ko may pasok ata ako yung time na yon. So, hindi hindi ako umattend. December 2021, yan, nagbukas din yung yung Cirrus Global ng hiring. Bound to UK din. Yung employer nila, Cranswick. Ewan ko ba't napunta sa FMW yung Cranswick. Kasi ang alam ko, una, Cirrus Global yung dyan eh. So, ewan ko. Hindi ko alam. Mayroon yung flyers eh. Nakasave pa yan doon sa page ng samahan ng mga butcher yung flyers na yan. Cirrus Global, about to UK, Cranswick. Yan. Nagpasa din ako dyan, kaso walang response. Yun. Nag-apply din ako dun sa isang agency din. Hindi ko na babanggitin. Bound to UK din. Yan. Naka-receive ako sa kanila ng email. Pero hindi ako kasama sa priority list kasi parang ang ata nila yung mga nag-training. First ata nila yung mga nag-training sa kanila. So, yun yung mga una na select. So, goods lang yung problema nun. Kung hindi, yung katrabaho ko dati sa Monterrey yun. Sila yung mga nauna na select. Yan. January 2022, di pa rin tayo pala rin sa pag-apply from October 2021 to January 2022. Di pa rin tayo pinalad. Ito yung time na binuo ko yung samahan ng mga butcher. Ito yung nag-create ako ng group, samahan ng mga butcher. Kasi yung ibang group kasi itong time na yun, pag nagpo-post ako, hindi sila dinidecline nila, kaya dinidelete yung mga post ko. Ang pinapost ko naman is mga hiring, ganyan. So, gano'n na lang ako kaya ko naman gumawa ng group. Kaya ko naman, nung time na wala akong laptop, so lang ba ako, gumawa lang, testing lang ba. So, yun nga, sinare ko doon yung mga alam kong hiring, kahit nag-apply ako, sinare ko pa rin yung mga hiring sa iba. Dahil hindi naman tayo madamot. Pero talagang pagdating sa pag-apply, talagang competition yan. Basta nung time na yun, share lang ako na share ng hiring doon. Yun, binuo ko nga yung group. Dami ko nakilala. Diyan ko nakilala yung mga content creator natin dyan sa Facebook. Yan, si Nabro Butcher, si Cycling Butcher. Yan, doon ko sa group nakilala yan. Yun nga, hanggang palaki yung group. Padami yung members. Tsaka tsaka napansin ko doon sa ibang group, yung mga post doon is na hindi consistent. Hindi related sa butchery. May mga makikita kang kung ano-anong posting doon.
Kaya gumawa din ako ng sarili kong grupo kasi at alam ko naman kung paano makontrol yun or i-manage. Kahit wala akong laptop nung time na yun kasi nasira yung laptop ko eh. Kaya sa computer shop lang ako. Yun. January din, nag-apply din ako sa Talent Sphere. Bound to Saudi. Sa hotel naman yun. Butcher din. Butcher. Hindi ako umattend. Ni-refer ko na lang sa iba. Yan. February 2022. Yan. May nag-open din ang Manpower Resource Asia bound to Belgium. Yan. Nag-try din ako diyan. Tatawagan din ako niyan. Tanda ko pangalan niyan, Joseph. Joseph ang pangalan nun eh. Tumawag sa akin. Sabi ko, yun nga. Hindi. Tuloy ko sana yung application ko doon. Kaso, hindi na rin naka-receive ako ng email sa kanila na may pinapasend silang mga details. After noon, hindi na ako naka-receive ng email sa kanila. So, goods lang din. Matik sa mga agency minsan ganun eh. Yun. February din, nagbukas din yung 360 recruitment bound to UK. Yan. Na-email din nila ako at kung yan, portrait test din. Hindi rin ako umattend dun kasi nga portrait test yun eh. Hindi ko tanda kung anong reason nun sa 360 na portrait test. Sina Bro Butcher ata pumunta dyan eh. Tsaka yung iba nating mga kabaro. 360 sa Manila yan, sa may dun sa Magsaysay. Yan. Nagkaroon na sila ng trade test doon. Hindi ako umattend. Yung 360 employer ata nila. Yung Brunswick ata po. Brunswick. Yun nga. February 22. Yun. Nag-try ako mag-send sa GS Agri. Yun nga. Nakapasa naman ako. Pero nung pagka-send ko na nga CV, video, COE, lahat, yun ko. 1 week pa ako bago na-replyan. Tapos, hindi ko nabasa yung email nila kasi nga wala akong laptop. Cellphone lang yung gamit ko. So, hindi ko nakikita yung mga email ko. May sinend sila na offer letter si GS Agri sa akin. Pero iba yung pangalan na naka-indicate doon sa offer letter. So nagduda ako, sabi ko baka wrong send si Ma'am Aubrey sa akin. So dinigma ko na lang kasi hindi naman ako yung pala-reply pag alam ko hindi ako pasado o hindi nag-reply. So ganun na lang inisip ko. Tapos biglang nag-email ulit si Ma'am Aubrey. Hinahanap niya yung mga iba kong requirements. So, sabi ko, iba yung pangalan na nakalagay doon sa offer letter. Baka na wrong send sila. Pagkakita nga niya, ayun nga, mali nga yung pangalan na send sa akin niya. Kapangalan ko pala, Sherwin din. So, yun, sinend niya sa akin yung offer letter mismo. So, medyo na-delay ng ilang weeks yung sa akin. So, yun nga, sinend sa akin yung offer letter na pangalan ko talaga. Tapos yun, pinag-requirements na ako. Sinend ko na yung ibang mga requirements sa kanya. Tapos yung na lang, medical na lang ata yung wala at saka yung IELTS. So may doubt pa rin kasi ako nung time na yun sa GS Agri kasi nga yun talagang IELTS lang talaga yung problema ko kasi nga yung rate ko sa Monterrey 373. Tapos meron din akong babayad din ako sa bahay, yung pagkain ko, pamasahe ko. So, ang hirap i-budget yung yung sahod ko nung time na yun sa Monterrey. Gumawa na lang ako ng paraan para maka-ipon para pang IELTS ko. Tapos noon,
Yun nga, nag-apply ulit ako sa iba. Kasi gusto ko yung libre ba. Makalibre ba ako na kasi may agency nun na libre yung IELTS. So, nag-apply ako dun sa agency na yun. Hindi ko na rin ulit babanggitin. Libre yung IELTS. So, nag-try ako dun. Nakapasa ako. Naka-receive din ako ng message at o email na for interview ako ganitong oras by Zoom. Nung time na yun may work ako. So nagsabi lang ako doon sa manager namin, sabi ko, uwi ako kasi may interview lang ako. Uwi ako ng maaga kasi may interview lang ako. Yan, yun yung sinabi ko talaga. Kaya umuwi ako dahil sa bahay. Na-interview talaga ako na face to face. Nung time na yun, hinaram ko yung laptop ng kapatid ko na teacher. Hinaram ko kasi sabi ko nga may interview ako. So yun, sa bahay lang ako bahay lang kami, sa bahay lang ako, in-interview niya ako, ganyan. Di ko natanda yung yung tanong sa akin eh. Basta, na-interview ako dun sa agency na yun, dun sa company na yun. Tapos noon, yun nga, na-select din ako doon sa isa pang agency na yun. So, decidido na ako na dito na lang ako sa agency na to. Kasi libre yung IELTS. Wala na ako ibang maging problema. Libre yung IELTS. Pero, nung time na yun, may pang IELTS na ako. Ano ba, nag-ano na lang ako. Nag second option. Pero may pang IELTS na ako nung time na yun. So, pagka inisip ko na pag hindi ako pumasa, meron pa akong second na pang di ba? Dahil hindi pa rin ako sigurado sa IELTS ko eh. Hindi ako 100% napapasa ako eh. Kasi first time ko eh. Tapos yun nga, naka-receive ako sa kanila ng email na yun nga, may trade test din sila, free medical, TB test, tsaka yung IELTS exam. Yun. So, inisikaso ko na lahat. Sinend ko sa kanila. Tapos nung March yun. Nung nasilik ako nung ako sa GS Agri, nag-enroll ko yung sa GS Agri, tapos nag-apply ako doon sa agency na isa na free lahat. April, nag-IELTS ako nag-take ako ng IELTS exam gamit yung sarili kong pera. Yun, awa ng Diyos, nakapasa naman. Score ko nung time na yun, nakuha ko yung result May. Score ko 5.5. Yan, yung score ko. So, tawang-tawa ako nung time yun kasi nakapasa ako eh. Akala ko bagsak ako eh. Pero nakapasa ako. For schedule na sana ako doon sa agency na for TB test na ako sana. Doon sa isang agency na libre lahat. Kaso, nag-email sila sa akin na kinakancel na daw nila yung application ko kasi sa 3 reason. Yung yung basta may 3 silang sinend sa akin na reason. Yung conflict of interest, yung nagre-refer daw ako ng ibang butcher sa ibang agency para mag-apply. Tapos illegal recruiter daw ako. Yun, yung sabi nila sa akin, which is hindi naman totoo. Yun, nire-refer ko yung iba. Yan, sabi ko, apply dito, apply ganyan. Pero hindi ako nagre-recruit. Kasi pag sinabi mo illegal recruiter, parang nagpapanggap ako na recruiter. Nagre-refer yan, ganyan. Share lang. Pero nagre-recruit, hindi. Anyways, sunod nun, talagang nadismaya ako dun sa agency na yun kasi nga, nandun na eh. Libre lahat. Wala ka na, pasado na ako sa IELTS, biglang na bad trip talaga ako nung time na yun. Ngayon, sabi ko, wala, kailangan kong bumalik sa GS Agri kasi yun na lang yung option ko. Talagang doon na lang talaga kasi may offer letter na eh.
So, rinamp ko talaga yung kay GS Agri. Sinend ko na rin yung IELTS ko, yung pre-medical, TB test, yan. Nagpa-TB test na din ako noon. Bayad din ako. So, yun. May mga nakasabayan din ako dun nung time na yun. Yung sa TB test na yun. Sina, Frank, Kamsi, si Frank, si Roland, Mary June, yan. Yun yung mga nakasabay ko ng TB test. Yun, June 2022, yun, sinend ko na lahat kompleto sa agency. So, ngayon, ang hintayin na lang namin is, hintayin ko na lang is yung certificate of sponsorship. Yun nga, ang tawag dito, waiting game ako dito, yung time na to. Kasi, absent ko na, kompleto na eh, wala na akong iisipin eh. Yan, July 2022, yan, wala pa yung COS ko. Yan. Tsaka August 2022, yan, na-receive ko yung August 9 ata yung pagkakatanda ko. August 9 ko na-receive yung COS ko. Tapos biometric, same month, August 2022. Tapos yun, nagpidos kami. Same month din. After nun, pidos, waiting game ulit kasi wala na eh. Tapos na ako ng ng process eh. Yun, ticket na lang iniintay ko nung time na yun. So, yun nga, September 2022, wala pa rin. May pidos na ako pero wala pa akong ticket. Yan, September 22, 2022. Nung August 2022, last week nun, nag-resign na ako kasi na ako eh. Gusto ko nang i-spend yung time ko nun sa asawa ko at sa anak ko. So, nag-resign na ako ng maaga. So, buong September yan, yung inintay ko. Yan, tapos yun nga, October 3, flight ko na, nakarating na ako dito sa UK. Yun lang, meron lang kasimple, yung naging journey ko dito sa UK. Kayo ba? Baka gusto nyo rin i-share yung naging yung naging journey nyo papunta sa sa Australia, Canada, or New Zealand. Share nyo para at least alam namin yung mga pinagdaanan nyo. Ako, daming failures din. Marami din ako pinagdaanan. Pero nagpatuloy lang. Kasi nga, determinado tayo, tsaka dedikado tayo sa ganitong trabaho. Nung time na yun, talagang nahanda ko yung sarili ko na bakbakan talaga dito. Walang sakit ng katawan, masakit ang katawan, masakit ang kamay, walang ganun. Hindi ganun yung mentality na nung time na pupunta ako dito. Inisip ko agad na, girang, basta kumita ng pera, ng malaki. Yun lang. Sa mga gusto magpagawa ng resume dyan, PM nyo na lang ako dito sa page na to or sa account ko. Sherwin Delacos III. At yun lang mga kabaro. Salamat!